Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santolan in Pasig City. At yun naman po sa tapat natin ay Quezon City. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng Marikina Pasig Flood Control Project. At ito na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, September 2, 2025. Isa po ito sa mga projects ng DPWH at ang contractor po dito ay Toyo Construction Company Limited. Dito po tayo sa Pasig City and Quezon City segment. At napakaswerte nga po ng Marikina, Pasig at Quezon City kasi hindi po talaga nila tinitipid. At gusto po nila na high standard po ang gawa at pangmatagalan na, hindi po katulad sa ibang mga lugar. As we all know na talagang substandard or sadly ghost project pa at mga ghost contractors. Pero iba po dito sa Pasig, Marikina at Quezon City. At makikita nyo naman po sa aking mga previous videos na talagang matitibay po ang gawa nila at pulido. At nakakalungkot nga po no, sa iba nating mga kababayan sa kanilang mga lugar ay talagang lubog na lubog pa rin po sa baha. Karamihan nga po talaga sa mga kababayan natin, mas prefer na po nila ang mga foreigners na mga contractors katulad ng Japan at Korea. Kasi wala na po silang tiwala sa mga local contractors na mga Pinoy. Napaka-safe po ang project na to. Wala po talagang corruptions kasi funded po ito ng JICA o Japan International Cooperation Agency. So ang transaction yata nito government to government na. Kaya napaka-safe po sa corruption at lahat ng budget ay mapupunta po talaga sa project. Kaya gusto rin ng mga kababayan natin na mga Japanese or Korean construction firms kasi kumpleto po sa mga makinarya. Talagang subok na po ang mga gawa nila kasi napatunayan na po ng mga karamihan na marami na pong mga projects ang mga Japanese dito sa ating bansa na talagang nagtagal for so many years at nakatayo pa rin. Kahit mas mahal sila compared sa mga local contractors, pero di bali na lang daw po. At least sigurado po tayo sa quality na high standard at pangmatagalan na po. Yun nga, aware naman po tayong lahat na talagang ang tindi po ng corruption. Hindi lang po milyones, bilyones, kundi trilyones po ang budget ng flood control project. Kawawa din po ang mga mamamayan, lalo na po yung mga nakatira sa flood prone areas kasi nailagay po sa peligro ang kanilang mga buhay. Aware naman po tayong lahat guys, no? Mapapanood po natin sa social media o sa TV. Yan po talaga ang napaka-controversial ngayon. Papanood din po natin sa ibang lugar na nilagyan lang po nila ng pile sheet na hindi po binuhusan. So pagdating po ng malaking baha at mga bagyo talagang mawawasak. Napanood naman po natin yan sa mga social media. May mga area na rin po doon sa Marikina na tapos na nga po katulad ng Malanday at sa may Tumana areas. At sa ngayon po baka tapos na po siguro lahat doon. At abangan nyo po guys, mag-update din po tayo doon sa Barangay Malanday at Tumana. Kaya panalo talaga pag Japanese construction firms. Tingnan nyo naman po. Makikita nyo po dito ang mga makinarya na ginagamit. Tama lang po talaga ang ginawa ng Marikina, Pasig and Quezon City na Japanese construction firms ang kinuha nila. Kasi bahain po talaga dito at umaapaw po talaga ang ilog dito. Kaya expert na po ang kinuha nila. At sigurado po tayo na high quality ang gawa. Subok na po talaga ang mga Japanese pag gumawa talagang panalo, pangmatagalan at high standard. No doubt po yan.
Ayan po ang gawa ng Japanese. Lalagyan po muna nila ng tile sheet. Ibabaon po nila sa napakalalim at saka bubuhusan. Yan po mismo ang pinakapader na nakadikit po talaga sa tubig. At napakakapal din po. Pag nabuhusan na, napakakapal din po. Ayan o, nakita po natin doon sa natapos na. May pader dito sa ilog at meron pang another pader sa taas po niya. Ayan o, malinaw na malinaw po yan. At ang taas po ng pader na yan, baka aabot din siguro yan sa 20 meters ang taas. Katulad din po sa Barangay Malanday at Tumana, napakataas din po ang pader doon or dike, nasa 20 meters din po ang taas. Doon lang po sa bandang baba natin ang Manggahan Floodway in Pasig City. Doon sa may bandang Bridgetown at Circulo Verde na segment. Meron din po tayong latest update doon. Nasa aking previous video lang po. Ganon din po, Japanese contractors pa rin po ang gumagawa doon. Dito po sa kinatatayuan natin ay binabaha po talaga sila dito. Umaapaw po ang ilog dito kaya lagi po silang alerto pag tag-ulan or tag-bagyo. At yun nga, kung matatapos na po itong flood control project dito ay maiibsan na po ang kanilang pangamba. At siguro hindi na po aapaw dito. Ang baba po nito ay Pasig River at didiretso po ito sa Laguna de Bay. Doon po ito magpang-abot sa Laguna de Bay. Kung matatapos na nga po ang flood control project dito, hindi lang po ito para sa baha kundi pasyalan na rin kasi magkakaroon po ito ng river park, esplanade, may bike lanes at iba pa, lalo na doon sa may Marikina Bayan or sa may river banks. Napakaganda po doon. Ang pinaka-source po ng Marikina River o pinakataas po nito ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre, pababang Montalban or Rodriguez Rizal. Then pababa ng San Mateo, Marikina, Pasig at diretsong Laguna de Bay. Yun nga po, pag tag-ulan talaga napaka-delikado po talaga ng area dito, lalo na sa Marikina. Marami po talaga flood prone areas doon. Kaya sinigurado na po nila na expert ang gagawa sa kanilang flood control. Kaya kumuha po sila ng Japanese construction firms, which is Toyo Construction Firm and Shimizu Construction Firm. Napakahaba po itong Marikina River. Nasa 78 kilometers po ito. Pagdating po sa baba doon sa may Manggahan Floodway in Pasig City, meron din pong gate doon para mag-control po sa baha. At pakanan po meron din po silang outlet doon po, dadaan sa may Bridgetown at Park Links. Then didiretso na po sa Pasig River. Yung mga matataas po na building sa tapat natin, yan po ay Circulo Verde in Quezon City. Tingnan nyo naman po ang pader guys, oh. Grabe. Iba po talaga ang mga Japanese contractor ang gagawa at expert po talaga sila dito. Yan sa side niya may mga factory pa rin dyan, but I'm not sure kung operational pa po yan sila. Yung sa gilid ng mga factory meron pong existing na riprap at papatungan na lang po yan ng panibago. As you can see, may mga bakal na po naka-install or naka-fix. Mas lalo pong pagtibayin yan. Nasa 20 meters din po ang taas niyan. Ayan guys, oh, mga Japanese po itong nakasakay sa boat. Doon po sa taas natin ang Marikina River Banks, Marikina Bayan at iba pang mga lugar. Dito sa side natin wala po talagang existing na pader dito or kahit anong pile sheet.
purely lupa lang po dito. Ang galing po pagkagawa, ayan po sa tapat natin. Ayun, bukod pa dito sa mga pile sheet, meron pang support na paddle, at sa likod po ng paddle ay meron pang dike na nakaslope. Ganyan po siya katibay. Base po doon sa mga nag-comment sa aking mga previous videos, talagang wala na po silang tiwala sa mga local contractors. Prefer na po talaga nila na mga foreign construction firm katulad ng Japan and Korea para maiwasan nga po ang corruptions, at of course high quality po ang gawa na pangmatagalan na. At mababasa nga po natin sa mga comments nila, talagang napaka-disappointed po talaga nila sa nangyari na napakatindi po ng corruption dito sa ating bansa, particularly dito sa flood control projects ng DPWH. Hindi lang po milyones, bilyones, kundi trilyones po ang budget ng flood control. Kaya grabe po talaga ang tindi. Matagal na nga po itong nasimulan, at for sure matagal pa po itong matapos. Nakita nyo naman po, napakahaba po nito at flood control po ito. So taon pa po ang bibilangin nito. Sa ngayon po wala pa po tayong idea kung kailan po ito nasimulan at kailan po ang completion date nito. Ito po yung existing river wall. Mataas din po siya from the ground. Siguro nasa 10 meters high po ito. At sa baba nga po nito ay mga kabahayan. At napaka-alerto po nila dito kasi tabing ilog lang po sila at umaapaw din po talaga, lalo na pag mga malalaking baha. Yun naman po sa tapat natin ay Eastwood City. Part po yan ng Quezon City. Grabe, full blast po ang construction dito. Ayan o, nakita nyo po na napakaraming workers po. Yung existing naman na river wall dito, abangan na lang po natin kung ano po ang gagawin nila dito. Baka tataasan pa po ito. Doon po sa tapat natin sa may Eastwood na side, ang ginagawa po nila doon ay yung dike, yung pass slope.
Yan, maganda nga po, Japanese construction firms, tapos mga workers ay mga Filipino. Kaya panalo pa rin po. Ayun o, nakita nyo naman po sa tapat natin, may pile sheet at nakabuhos pa at concrete po talaga yung nakababad po mismo sa river. At sa taas po niya ay river walk po yan. Siguro malapad po yan, equivalent to 2 lanes. At yung sa pinakataas po ay ginagawa po nila na dike. Yung pinakataas po, yung dike o river wall ay napakataas po yan, yung nakaslope. Nasa 20 meters din po ang taas niyan. Ganon din po sa side ng Pasig, yung pile sheet na nakakoncrete na kababad sa ilog, merong river walk at meron pang napakataas na pa. Maganda nga po talaga kung matatapos na yung mga flood controls natin, hindi lang po dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa, para maibsan na rin po ang mga baha. Since napakalaki po itong project, taon pa po ang bibilangin nito bago po ito matatapos. Sa ngayon wala po tayong idea kung kailan po ang completion date nito. Pero syempre, knowing naman po na Japanese construction firm po ito, at sigurado on time po itong matatapos. At kung madelay nga po ito, ay dahil din po dyan sa mga calamities na hindi po natin inaasahan. Sa mga gusto po mapanood ang iba ko pang updates dito sa flood control project, ay nasa aking previous video lang po, katulad ng Marikina Riverbanks, Barangay Kalumpang, Marikina Bayan at Manggahan Pasig.
guys, ito po yung latest na update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito po sa Pasig City and Quezon City segment as of today, September 2, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung support at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.